Sa kapagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Mga igsoon niyata sa atong tulumanon, nga atong katinaawan sa pagtuong Katoliko, din sa Cebu Catholic Television Network. Doon ay panultihon sa balaang kasulatan nga ang Espiritu Santo matud pa ni Jesus, akong pangayoon, gikasamahan. Og mopuyo kini sa iglesia sa walay katapusan. Og magapahinumdom kini sa mga pulong akong gilitok. O kini magatug-an kaninyo sa matuod nga dalan. Mabasa na sa 1 Corinto 14:16, 26. Mao ng Espiritu Santo mopuyo sa usara ka iglesia. O ganang mong iglesia nga gipuy-an sa Espiritu Santo naasan ang gingon ni San Pablo, Efesos 5:23. Matud pa, mingon si Kristo, ako ang Kristo. Ako mong ulo sa iglesia. O ang iglesia mo akong lawas. O akong pagaluwason ang akong iglesia. Wa magiskot si Kristo og mga iglesia. Kundi usa ka lawas, usa ka o. Nga mao ang mabasa nato, Efesos 5:23. Hinaot mahinuktok ta sa kamatuuran nga usarang ulo nga mao si Kristo, usar sa ng lawas. Kay dunay ulong way lawas, anananggal na. Ug dunay siya maglakaw nga way uo, pantasma na matud pa sa mga katigulangan. Wala nga dapit kami kaninyo ni atong tulumanon, ang atong katinawan sa pagtuong Katoliko. Nga atong gibase, gipasukad kanunay sa mga panudlo sa atong simbahan nga gitukod ni Kristo. Nga Espiritu Santo naa diha puyo, way kay tapusan. O si Kristo sa ulo sa iglesia, mao nga nadhiya ang kaluwasan. Wa ta magpasabot nga nagpasumbingay ta nga ang bisan kinsa nga wa may sakop sa lawas ni Kristo, doon natay authority to condemn them. Wa dili condemnative ang atong pagsulti, kundi invitative. Nagdapita sa paghangad kanunay sa tinubdan sa kaluwasan, tinubdan sa kamatuoran, mao si Kristo. Unya atong pasalamat sa Dios sa atong magagagahom nga naghatag gyapon nato kay gayunan ning atong tulumanon sa Cebu Catholic Television Network. Ang atong pangulo mao si Brad Dudong Limsua sa CCTN o siyang kapikas Dayan, mga staffers. Unya salamat ta sa atong arsobispo. Yan po sa hapon nato mayamayang panglawas o pagpangalagad sa dugayng panahon sa tibuok lalawigan sa Subo. Ya mga obispo nga bulig niya, mga pare nga kanunay nga nagkuyog sa iyang mga buluhaton o tahas atong pasalamatan. Kaya dito maglangan ni atong katinawan sa pagtuong Katoliko sa Cebu Catholic Television Network, sa akong wadi as Brother Rodi Recasa, ang Master of Bible Contradictions.
Yasan si Brad Aling usa ka naila nga Catholic lay minister nga kugihan kay pagtunga sa kabukiran sa Talisay aron paghatag sa mayong balita with the authorization of the bishops and priests nga mga layko gitagag katungod o otoridad nga pa makamantala sa pulong sa Dios o usab gitagan sila authorization nga makapakalawat sa mga katawhan nga Katoliko nga nakaandam sa pinagi sa mayong pagkumpisal una pa mo kalawat. Maigsoon, di ta maglangan ato na yung paminawon si Brad Aling Bacalso. Daghang salamat, Brother Sok. Mayong hapon ka natong tanan o labi na sa atong mga kauban sa studio o sa tanan nga nagtan-aw karon sa atong Channel 47. Brother Sok, dunay mga kaigsunan nato may tungod naghiskot og isyu og mga opinion og dinha gikutlo nila diha sa 1 Timoteo 4:10 nga ilang gisabot nga ang Dios namatay man gyud literally. So akong gitan-aw, Brother Sok, sa Fundamental of Catholic Dogma diha sa page 36 nag-ingon dito pagsulti nga the Father is a person, the Son is a person, the Holy Spirit is person, they are one person. So sa ato pa, kini silang tulo usara ka personas sa ilang pagka-Dios. Usara ilang pagka-Dios. Nya mao na sa 1 Juan kapitulo 5 bersikulo 7, gibugatan sa diha nga gingon pagsulti nga dunay tulo ka nagmatuod didto sa langit, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo, o kini silang tulo usara. Then the question is kay niingon man sila nga ang Dios namatay literally kay ilang gikutlo diha sa The Living Bible sa 1 Timoteo 4:10. Buot ba unsa may ang unang question gyud ning dako, kung namatay ang Dios, unsa may mahitabo nining Amahan, Espiritu Santo nga giingon man dinas Fundamental of Catholic Dogma is silang tulo usara ka person. Palihog ko no, Brother Sok. Salamat kayo, Brad Aling. Maguna ta sa pagtubag ni ana dili sa atong tawhanon nga kaalam. Sa libro ni San Pablo sa Isaiah 55:8, mingon ang Dios nga ang akong kaalam, ang akong kaybaw. Lahi sa kaybaw sa tao. Maingon sa kataas sa langit kay sa yuta, mausad ang kalainan sa kaalam sa Dios, tandi sa kaalam sa tao. Mara magsugod ta sa kaalam sa Dios. Nangiyon si David sa Proverbio 8:7. Ang Dios namulong nga ingon, ako ang Dios, dili ko magsulti og bakak. Ang tanan akong gisulti pulos kamatuoran. Mura nga ang pulong sa Dios kamatuoran gina. Mura nga ani sa tas balang kasulatan. Ang atong gitumbok nga kanunay gipahinumdom sa Santo Papa nga we have to manifest our faith in Him that Christ is God, perfect God, and Christ is man, perfect man. So, magsugod ta diha sa iyang pasiuna. Nga diha sa Biblia na ikahimtang ni Kristo nga siya Diyos. Sa Isaiah 9:6. Nagyanalang kanato sa kabata, gihatagan og kagamhanan siya nga baga. Og siya pagatawgon og kahibulungan, magtatambag. Pagatawgon siya Diyos nga gamhanan. Pagatawgon siya Amahan nga walay katapusan. Strangely, this sentence nga Amahan nga walay katapusan, sangko tas pagkahibaw nato nga words of meaning. Ang mga pulong doon ay kahulugan. Unya nga si Kristo nga gitagna usa ka Amahan nga walay katapusan. O kay way katapusan, dili gid matapos. Nya unsa man yung pagkawalay katapusan niya, ang iyang pagka Dios. Mara mabasa nato sa 1 Timoteo 1:17, ikaw Dios nga gamhanan,
Ikaw ang nagpahamtang kanamo. Ikaw Dios, Espiritu. Ikaw Dios, dili mamatay. Muna po, Ginoo, ang Dios dili mamatay. Kaya mamatay na, dili na Dios. Usa sa mga professor sa seminaryo, gingnan mi niya, kay kuyog man ako sa Adam ato. Brad Adam, Brad Sok, kung doon na gani Diyos na matay, dili na Diyos. Diyos na. Nakonsakto. Kaya ang Diyos matod pa, dili mamatay. Ngano, kay gikutlo ni Brad Aling ang Fundamentals of Catholic Dogma, page 36. Naingon, the Father is eternal, Jesus is eternal, the Holy Spirit is eternal, but they are not three eternals, only one eternal. And the meaning of eternal is a being which has no beginning and no end. Kanang pong eternal in English man na. Nga itong binisya, katunhayan. Pero murag dili kay haom, kay ang eternal wa may sinugdan kay katapusan. Maliko na to, nga ang Amahan, Diyos, ang Espiritu Santo, Diyos, usara sila ka Diyos. Busa pangutana ni Brad Aling, mao ning pangutana ang importante. Nga doon na batay mapasya di as Biblia. Nga ang Diyos mamatay. Sa di pa mo tubag sa ato, doon na may ningon na ibabasa eh. Naa sa 1 Timoteo 4:10. 1 Timoteo 4:10. Nga si Jesucristo, nga itong manunubos, o siya ang Diyos namatay alang kanato. Una malagi. Brad Rudy, litra por litra. 1 Timoteo 4:10. Gibasa din nato sa gibasa nato diya sa kining karaang mga hubad sa Biblia. Mao maning nasud, wa man katong ingon nga ang Dios namatay, wa man diri. 1 Timoteo 4:10. Kay tungod niini nagahago kita, nakigbisog og milaom kita sa buhi nga Dios nga maong magluluwas sa tanang mga tao labi na gayon sa mga mituo. Ang Dios nga atong gihaslaran sa pakigbisog ug gilauman, Dios nga buhi. Yan na sumpalik, murag na lahi maning ginganlan og living Bible nga gingon nga ang atong Ginoong Hesus Dios nga namatay. Niya dili Dios buhi nga buhi man. Hay kay sakto ini ron. Pero donay nganlan natong kausaban kay gi-renew tingali sa author niya na. Kay ang author ana ningon nga this comes from my tooth and shared to other tooths. Kung nato nang binisayon nga kanang Living Bible nga di kan siya ngunahuna, iyang ipaambit sila ngunahuna. Sa tupawa siya magpasalig nga this is a really authentic translation of the Bible. Iyara na. Muna nga ingon niya nga ang Diyos na matay, di man mabasa sa Biblia. Busa, iyara itong hunahuna. Tungod kay ang iyang hunahuna, nasupak man sa Biblia. Nasupak man din eh. Kaya nga itong kahagog o pagpanlibasog, ngadto sa Diyos nga buhi. Sa 1 Timoteo 4:10 na. Pero sa katong basa nga kining Living Bible, Brother Ling, paraphrase Bible man na, but sabot, mauna siya ang gipasiuna sa author. This comes from my thought and shared to other thoughts. Ako rin una ako sang ipaambit sila yung una. Nada si introduction sa libro. Kung sa balik ko na to, ganining duha, ang atong tuhuan ang original, authentic translation of the Bible. Ako ganing ibasa sa King James Version. Sa Catholic Version, mo magyapon. Uban nga mga versions, gawasan ng paraphrase Living Bible, nga nalahi, pareha yun. Balik ko na ko, kita naghago, kita panlimbasog, ngadto sa Diyos nga buhi. Oh, andiri kay Diyos na matay man. Pero ingon tong sa author ng Living Bible, ako ready. This comes from my thought and shared to other thoughts. Muna itong ipaibaw. Salamat kay Brad Aling sa imong pagkutana. O Brad Rudy. Salamat, Brad Sok. O mga gabi sa tanan natong listeners, mga televiewers, labi na gyud diha sa Bamboo Village, Basak Pardo, Cebu City. Nila ni Doring Nakurda, Marlo Gukong, o ni Dondon and Sani Rakasa. Maayong paglantaw kanatong tanan. Aritas kasulatan, Brad Sok, sa Mateo 13:34. Jesus used parables to tell all these things to the crowds. He would not say a thing to them without using a parable. Sa Binisaya pa,
Si Jesus migamit og masambingay aron pagsugilon ni ining mga butanga ngadto sa mga tawo. Walay gisulti si Jesus kanila bisag unsa nga dili pinaagig sambingay. Mateo 13:34 ang ipanulti ni Jesus kadaghanan sumbingay. Sa Pilipos 2:6 sa mayong balita Biblia na kanayon, he always had the nature of God, but he did not think that by force he should try to remain equal with God. Bisan si Jesucristo Diyos, wala siya mamugos nga magpabiling tupong sa Diyos. Sa Pilipos 2:6 nga sinulat ni Apostol Pablo. Sa Roma 3:7, mingon si Apostol Pablo, sa akong pagbakak, nakapasidungog hinuon ako sa Diyos. Pinaagi sa pagpatinaw pag-ayo sa kamatuoran. Giangko ni Apostol Pablo sa iyang pagbakak. Akong pangutana ani Blasok sa Pilipos 2:6, dili ka ni bakak Blasok. Paliw ko nugo patinaw ani Blasok. Ikaw, Rod, kuhan yung ka. Angay kung matarong yun nga ikaw may master of Bible contradictions. Ano ba kay? Doon ay contradiction nga atong malantaw. Sa Pilipos 2:6. Though he has the nature of God, but he does not somewhat claims to be God or equal to God. Nga, bisan siya Diyos, pero siya magpasiatab, siyang gugalingon nga siya Diyos. So, nagyan kon sa ni San Pablo nga si Kristo Diyos. Pero sa Roma 3:7 niyo siya nga kung sa akong pagpamakak na himaya ang kamatuoran, nganong gukuron man ko. Oh, nag-iangkon siyang bakakon ganito. Ito ang tinuod nga samtang nga sa San Pablo doon ay mga pamahayag, ang mga tao iya mga critics ang magsasaway niya, you are a liar. Ikaw sa kabakakon nga tao. Mara San Pablo, kanong nga, ako magiging bakakon. Oh. Pero ano man, ganting ako na makak, pero nahimaya man sa akong pagpamakak, pagtugpo o pagpadayag sa kamatuoran. So, San Pablo, sa imong paminaw murag ni admitir nga siya bakakon, pero iyang gipaybaw nga ang kung siya tinuod niyo mapulong ako na makak, pero anong nahimaya man ang Diyos sa akong pagpamakak. Pero wa magpasabot nga siya bakakon. Kaya naman sa Biblia, nasa 1 Corinto 14, 37. Kung makabasa mo sa akong mga pulong, hinumdumi na, dili na ako. Mga pulong na sa Diyos, nga gihunghong niya kanako, busa dili bakak. O, see? Muna na di ang solusyon ko. Makita na to nga, pag-ingon ni Kristo nga, o ni San Pablo rather nga, kung sa akong papamakak na himaya ang kamatuoran, kanong inyo pa magkunggukuron? Pasabot nga, kining, there is no such any power that can overcome the light of truth. So everything that is attacking the truth, they are all darkness. It can be somewhat overcome by light. Marang but sa butana nga, ganlan ko yung bakakon, pero nahimaya mahinoon ko. Busa, sultihan na sad mo, nga ako magbakak, kayong tanan akong gisulti, gisiwat, dili ako, iya sa Diyos. Muna itong paambit sa may pagkutana ni Brad Rudy Racasa, niya Brad Aling, basta yun doon na pa'y laing pagkutana ngayon mong ipaambit. Daghang salamat, brother, sa pag-usap. Nga, ang sunod nga pangutana, brother, so, naa sa 1 Pedro 1:16. Ningon ito pagsulti nga, maingon nga ako balaan, kamo usab mahimong balaan. Din ang atong iglesia nga naa taron magpasako, usa sa mga description ini nga kita balaan matud pa. Una, Santa Iglesia Apostolika Katolika Romana. So naa din na ang pagbalaan. Unya ang sunod nga pangutana kay balaan man, unsa may nahitabo kay kung tan-aw na to sa mga nangaging Santo Papa, labi na kato si Alexander VI nga ginganlan og Rodrigo Borja dito sa Amerika, grabe ang immoral nga gihimo niadto. Bisan gali ang iyang gugaling anak, iyang giunay. Og dili lang kana siya doon na paghilain kato si
Papa Juan 23 nga immoral kaya ang buhat usab. Nya daghan sa kay nga doon na pag mga Santo Papa nga mga batanon 12 anyos. Unsa man ni siyang itabua nga balaan man unya ang pangu sa iglesia nga gitukod ni Kristo. Doon na may mga daghan kay salaod immoral nga gihimo sa atong pangu nga mao ang Santo Papa. Palihog kuno Brother Sok, ipatin-aw ni unsay nahitabo ni atong panahona kay daghan man kayong papa nga nagbuhat og immoral. Agig tubag niya na dong aling ato sa pasyunhan sa 1 Corinto 3:17 nga Efeso 3:27 lain sa itong 1 Corinto. Sa Efeso 3:27 ningon si San Pablo nga ang simbahan kun iglesia way buling ug kunot, way mansa sa kahugawan. Kini nga maong iglesia nga limpyo way buling ug kunot ug kahugawan gihalad ni Jesus ngadto kaniya. Sa to pagkanang maong kahingpit ug kalimpyo gihalad ngadto kaniya. Ngadto kaniya kay siya Dios usara samahan. My Father and I are one. Muna nga itong ikapambit na the divine logic. Ang Diyos nun nga kaalam. Kay, nga nung nga lang nag-Diyos nun kaalam, kay malisod man pag lugit sa kahayag nga nagalimin ang kamatuuran sa kangit-ngit sa dagom, pero wa maun sa iyang kahayag. Usan niya na pasiuna na sa Book of Sirach 2 versikulo 1 ug 2. Nga ngay mong masayod nga kita mo atubang o mga pagsulay kung mga tintal sa kaaway. Kunya kita pagasulayan ingon ug bulawan nga sulayan pinagis mainit nga kayo. Makalilis ang mga pagsuway. Mga kadautan, nga ipahamtang magalibot niya na aron pagbuntog sa simbahan na gitukod ni Kristo. May buon taniya na. Sa Daniel 2:44, gipahibawa sa ta. Nganingon ang balang kasulatan, si Daniel nagingon, ug ang Dios gyud mo himuan hiron pagtukod siyang gingharian. Gingharian nga di malumpag, gingharian nga iyang kagamhanan dili kahatag sa uban. Gingharian nga di malumpag. Yaubos niya na ang komentary that a foresighted kingdom is the church that was founded by Christ, the Catholic Church. So ang kahulugan diyan ng gingharian nga tukuro ni Kristo maong simbahan, maong iglesia. Og mauna nga ang matuod nga matarong og maayo sama nagbulawan nga bisag kuso-kuso na nimo nga imong kamot kabulingit sa lapok, wa gyud mong sab ang iyang pagkabulawan. Ugasan na mo sinaw samot. Ug mao na ang analogy nga sulayan kita sa mas bulawan. Nga ang bulawan sulayan pinagi kayo. So buot sabot nga moabot ng panahon na. Ug gitagna na sa Biblia sa Ginoo. Naa sa buhat 20 versikulo 29 bat 30. Nga maabot nga panahon sa akong pagikan sudlon kamog lubo nga mabangis nga magahimo pagsud ug pagguyod sa mga misunod kanako ngadtos gawas aron pagsultig ngil-an o pagsultig balitan. So mao na nga maabot ang panahon nga simbahan sudlon gyud sa ingon og panuway nga mokuso-kuso aron pagdugmok sa simbahan. Pero nasurat naman una naman nga ang simbahan gitukod ni Kristo dili mo sa gahom sa impierno, panggukod o panglutos, bisan sa kasalanan. Mao na nitabo, bisan sa kasalanan. Nga doon na yung mga Santo Papang naisgutan ni Brad Aling. Si Alexander the Great, Alexander VI, nga ginganlag Rodrigo Burha, nga you can name any crimes committed by him. Ngunit sa lain pang Santo Papa, Papa Juan 23, name all crimes, and all these crimes are committed by this Pope.
ngandita na mga krimen kanang sa papaha naghimo. Sa iya pang pagka-kardinal sa Bologna, 200 ka mga babae, batanon, madre. Iya pang asawa pa siyang igsod, iyang gipanghilabtan. O gidla niya dito sa balaang lawak, dito sa Vaticano, makita na mo nga balaan nga lugar. Gitamukan sa labing baho nga kasalanan, kahugawan. Doon na yung batanon nga papa, nga gituod sa mga hari. Wasad kapugong mga obispo nito, pero ang mga obispo ningon, we have the vigilant to protect this young man. Hangtod niabot ang 21, niguwa na gyud ang iyang kulor sa pagka-mahilawas nun, pagkahukog sa sapi, mora. Mao nang gisulti nga sulayan ang simbahan ug kalayo. Samas bulawan nga sulayan ug kalayo. Pero may tabo na. Mo na ningon ko, that is divine logic. Kay bisan sa bangis nga pagsulay, bisan sa kusukuso, inay kusukuso sa tubig nga limpyo og sabon, ang pagkusukuso nagdaghugaw baho kayong lapok. Katong gisigutan ni mga Santo Papa. Gitugot. Aron matuman ang gitagna as Ginoo nga ang simbahan niyang gitukod sulayan. Kusukusoon, yab-an og lapok nga mahugaw baho. Nga ang tao nga di katidlom sa divine logic mingon ta dili ta magkatoliko. Kay hugaw kay ni. Tagang kayo magkasasa. Muna di taga-syudad niya, ni Aris Guadalupe, suot siya dito sa bukid. Kita siya sa mga maguma. Dong, ingon mo nga diya sa Guadalupe, niya ako nung labing tamas nga mangga. Si tinuod na, sir. Siya sam na ko makita na sa unahan. Kay bago tinginit pa ron ay mga hinog na na. Pagkanto niya, sudukhan ng bunga sa mangga niya, diya sa ubos, dindot magkay mga mangga. Iyan ay gikuha, black shape, kaon niya. Kulis mo ako yung ingo ka, tamis, aslo mo kayo, asigan kayo, baho pa kayo, sir. Nasayop ka. Yan naman, kaya ka na mga mangga na nangatagak sa punuan, nasudlan na naghugaw. Kini ay, lamang kong kining kawayan ba, nga tumoy doon ay murag bulsa-bulsa. Ako ning kwaon. Hinuglis punuan. O, gitunol niya, betilaway na sir. Puting ni duta, nung humot pa kayo. Tamis yun kayo, tinuod yun. Nga naman eh. Ingon ito mag-uuma. No sir, ay mong itilawan ka naman mga tagak. Di man ang hinog sa punuan. Mauna sa simbahan Katoliko, ang gilantaw ang mga taong makasasala. Mga Katoliko, nga dili, tinuod nga Katoliko. Katoliko rana. Pirminong liko, simbahan, gibunyagan, ikaduha pagkasal, katong liko. Nagmuskitiro, nagtabla. So, mauna dili na ito makita ng mga tagak. Pero kung maadto ta sa mga monastery, mga lalaking nag-ampo kanadlaw, naghimo kanunay mga buhat nga maayo, mga madre, mga mungha, mga Catholic lay ministers, mga Catholic charismatics, ug daghan sa mga Catholic faith defenders, living the word of God. Mao na nga, kana mo itong lantaw, dili ka na magatagak. So mao na ang atong pasyon na, this is a divine logic. Cannot easily be absorbed and cannot be understood easily. Kay luhika man is Ginoo, nagitugot niya, pero kisaran na taniya. Ego sum vobiscum in omnibus depus. Os cuyad secula seculorum. Mingon sa simbahan, I will abide with you all days, even until the end of time. Muna po ni Jesus, Mateo 28:20, ako mag-auban sa iglesia nga akong itukod kada adlaw, hangtod sa katapusan sa kalibutan. Wa mo biya si Kristo sa simbahan. Bisag sa buwagan ng mga lapok, pero ang iyang galamhan o kusog nga bukton, nagakumkum sa pagkabulawanon o pangamatimka sa kamatuuran, iyang ipugas sa iglesia. Ang teksto na sa Isaiah 35:8. Sa kadalan, sabot sa ka-iglesia, nga na mahimong gamanan sa mga santos. Ang muagin ang dalana kung magpadayon, kini mo'y kahimanan sa pagbalaan kanila. Munang simbahan, na 7 sacraments, doon examples of Christ Himself, the examples of Mother Mary, and the saints, nga purtin naghana nga muutan. Muna itong tubag sa may pagkutanan ni Brad Aling Bacalso niya, ato ning tagdon karon ang pahinumdom nga makita nato karon dayon.
Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag-sinisibo! Sinisibo, sinisibo. For your internet connection, And for the signal of your cable TV. so fast and straight, that transmission to your phone. Sinisibo! Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear, so fast. So great and affordable for you to enjoy. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo! Bawa lagi ta, ma-accommodate ta. Maisun balik ta sa atong tulumanon nga atong katinawan sa pagtuong Katoliko nel volitum nisi precognitum matud pa sa karaang pinulungan sa mga tigulang nga pare. Ang kahulugan na dili ta makahigugma sa ka pagkamao nga kita kasayuran unsa siya. Dili kita makahigugmas tinuuan nga wala tay kasayuran. Mura nga ni atas makasayuran sa itong pagtuo. Magigsoon niya kilid ako, diya si Brad John Porca, o sa mga Serious Catholic Faith, o diya si Brad Steve Buti, o sa ni ka international propagator of apologetics principle. Siya nagsakay ning barko nga dako, suroy tibo kalibutan. Nya na sila kaymanan nga maka-chat with sa mga ubang barko o bisan sa patag na. O, dito na sa kanasuran. Kaya ito unahon si Brad John Porca. Kaya salamat Brad Chuk, o mayong gabi, mayong adlaw sa tanang nagsunod, labi na des maasin sa atong obispo diya. Obispo na to si Preciso Catillas ug si Jad Julius Ubos nga kanunay magsunod nining programa Brad Chuk. Mayong hapon, akong pangutan na Brad Chuk, nag-ingon man dinhi. Parehas ba ang silot sa Dios sa sala sa matag sala kay sumagod sa Genesis 19:15 ngadto 29 di sunog ang Sodoma ug Gomora. Pangutan na Brad Chuk, unsa magi sala sa Sodoma ug Gomora ngayon ani man ang silot? Paliho kog patinaw ni Brad Chuk. Kung natin basahon Biblia mao nga nakita sa Dios ang limbong o pagtalikod sa mga tao. Inay mo simbas matuon nga Dios ngadto na sa Dios sa kabakakan. Suko ang Ginoo. Muna nga ayang tinabud nga sinaligan si Lot. Magandang paglayas mo. Kay dunay may tabo ining napita. Muna nga sila nagpuyo silang balay.
nga nibisita ang duha ka tawo. Ngay labi ang gwapuha. Muna ilang ipadayon. Pero ang taga Sodoma nga nakakita sa gwapo kay duha ka tawo, milibot sa balay. Kay gusto na lang katon ang balay, bungbong, o makuha itong babae, laki nga gwapo, kay gusto na lang pahimuslan. Sa ito pa, ang ilang tinguha, maong pagkikilawa sa isig ka lalaki. Nasuko ang Ginoo. Ngayon na Ginoo nga, Lot, imong pamilya, magandam, layas. O kining duha nga imong bisita, mga anghel man. Munang giya ni Lot, siyang asawa, sa paglayas, pinagi sa panalipod sa anghel. Niya, katong mga tao dito, gisunog sa Ginoo. Munang nga Sodoma Gomora. Yang sala na ito munang Sodome. Ang mga lalaki dito gustong maging ipon, maging ilawa sa isig ka lalaki. Sukong Ginoo. Munang ilang sala. Nga, kinahanglan nga atong ilhon unsa nga atong tinuon nga pagkatao. Babae ba ka? O babae. Laki ba ka? Lalaki. Pero, why lalaki nga sa mahigayon babae? Why babae nga sa mahigayon lalaki? Siguro na to kay di gustong Ginoo na. Okay, atong tagdon si Brad Steve Bote. Bansok, mayong hapon sa tanan, labi na nining sukin atong tipamino Bansok. Nala ko ipamit Bansok regarding sa the teaching of Christ, ilaning basahon permi, to prove nga ang nalagi mabasa nga ang Diyos namatay literally. Atong basahon may sunan. Dingo din nga God suffered and died. God suffered and died. This is literally true. Sa to pa, kung maminaw ta may sunan sa social media, putol. Ilan hindi putol. Pero kung wala ta kibalo sa tibuok na kasuwat, makaingon gyud nga dunay mabasa. God suffered and died. This is literally true. Pero kung atong basahon migsunan ang kining nakasuwat sa The Teaching of Christ, page 100, mo ni nakasuwat. Because Jesus is one person who lives in two distinct natures. One can truthfully say of the Son of God whatever is true of him in either of his natures. He suffered and died in his human nature, and he is God. And so we may say that God suffered and died. Period. This is literally true. Although in his divine nature, Jesus could not and did not suffer. Mao ni sunan ang gipasabot niini nga kanang pag-ingon nga this is literally true. Ang gipasabot ana kining pag-ingon nga dinhi, one can truthfully say of the Son of God whatever is true of him in either of his nature. Palitan, ato lang i-shortcut ni sunan. Example, ako usa ka pari, doktor. Ang doktor nag-opera. Ang doktor nag-opera. Pero pwede sabihin ko nga ang pari nag-opera. O, ang doktor nag-opera. Tinuod na. Pero pwede sa pumingon nga ang pari nag-opera. Sakto sa na siya. Kaya nga naman, kanang duha, sakto na siya, nganhi ka na ko. O, klaro kayo? Klaro kayo? One can truthfully say of the Son of God whatever is true of him in either of his nature. Kaya nga naman, pari ko nga matuod, doktor sa ko nga matuod. Sa to pa, ang duha ka managlahi nga profesyon, masultingan ha sa usa ka persona. Mao na may sunan nga gi-premise ng daan, gi-qualify na. He suffered and died in his human nature. Sa to pa, kung ato ni siyang tibukon, God suffered and died in his human nature. Literally. Kaya nga naman, naaman na sa fundamental Catholic dogma nga dunay clarification. Magisod ka God suffered, God died. Dunay clarification, dunay qualification as God or as man in his divine nature or in his human nature. Dunay qualification.
ang in His human nature, qualification na siya sa two words, God died. Muna nga, God died, God suffered and died in His human nature. Doon ay qualification ng igsunan. Muna nga, kung maminaw ta sa uban, putlon. Ang kanang pagputol, usa na kabakak o pagpangilan. Buhat na siyawa. Ang usa ka kamatuoran nga gitudlo sa atong simbahan, kinahanglan atong isulti ang tibuok kamatuoran. Uno Juan 2:27. Kami nagtudlo sa matuod og dili makak. Muna nga naagani Katoliko may igsunan nga mobasa sa libro Katoliko, unya putlon, ay hindi na siyawa. Kaya nga naman, klaro kayo, atong i-explain ug atong ipasabot. Karon may igsunan. Kadang biingon ta nga ang divine person namatay sa iyang tawhanong kinaiya, buhi sa iyang Diyos nung kinaiya. Kung ato na siyang i-explain may igsunan, sama sa usa ka tibuok kwarta ba? Kung ato na siyang sinsilion, atong sinsilion ba? Si Kristo tibuok. Kung imo na siyang isinsilyo, mao nang God and man. Karon, naman tayo mga dokumento may igsunan. Natay mga dokumento dala diri. Kanang pag-ingon nga ang divine person namatay sa iyang tawhanong kinaiya, buhi sa iyang Diyos nung kinaiya, atong timan-an pirmi na ang kanang gipamulong sa simbahan, lahi ang naa sa huna-huna. Unsa may buto sa buot niya na? Atong basahon may igsunan ang sulat ni Saint Cyril of Alexandria. Paminawa ninyo. Ha? Klaro kayo ni? Paminawa may igsunan. He is said to endure a birth after the flesh, ascribing to himself the birth of his own flesh. On this account, we say that he suffered and rose again. Ang sumpay, not as if God the Word suffered in His own nature. Sa to pa di ay, ang divine logos per se, katulad incarnate ba, sa iyang lintungan nga kinaiya, consubstantial with the Father, wag yun na siya mag-antos, di yun na siya mamatay, eternal yun na siya immortal. Dili ako nagsulti rin eh. Sa to pa, makaingon ta nga ang divine person, buhi yun. Karon, doon ay libro may igsunan, pare, duha ka pare, karon, kining duha ka pare, Priest Pastor EWTN, co-host of Council of Faith, si Reverend John Trigilio. Ang ikaduha si Reverend Kenneth Brighente sa mga Hapon, EWTN. Atong basahon na igsunan ang page 57. 57. Atong basahon. Article 4. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. The human nature of Christ could feel pain and actually die. Sa to pa di ay, kadang pag-ingon nga si Kristo namatay sa iyang tawhanong kinaiya, si Kristo buhi sa iyang Diyos ng kinaiya, because Christ is a composite person. God and man. Kung ato na siyang sinsilion, ang kanang God, referido na sa divine person, divine logos, nga nagpakatao. Ang kanang human nature, man, mao na ang tawhanong kinaiya, nga nahiusa dinha sa sabakan ni Santa Maria, God incarnated. Mo nang si Kristo migsunan. Mo nang usahay, moingon ang simbahan, it is not the divine person who died. Pero doon ay panahon nga, kanang paingon nga, it is not the divine person who died, it refers to Christ. Kanang iyang kinaiya nga simple ba? Dili compound. Kaya ang kanang nature sa Dios, simple man na. Dili man na siya compound. Sa dihang nag-incarnate siya, wala man na siya na mix. Wala man na siya na modify sa human nature. Karon, anita sa human nature, masulan nga he became man because of the union. Sa to pa si Kristo namatay sa iyang tawhanong kinaiya, so Kristo namatay as man alone, or God died in his human nature, or only human nature died. Ang nagsulti niya na ang Council of Trent, incidental to human nature only. Karon dugagan pa ni Bishop Morrow, it is true to say that God died for us, though only human nature died. Buto sa buta na,
only human nature, soul separated from body. Kung mangutan nata sa atong mga higala, what is the meaning of death, separation, body and soul? Therefore, si Kristo namatay as man alone or only human nature died. Kay ang human nature may sunan, dili man human person. It's not a person. Ang divine person, God, siya ang person. May sunan. So, klaro kay tanan nga kining baruganan sa simbahan sa atong panahon karon may sunan, dili nato ni siya gupon. Sa katapusan may sunan, akong i-share ninyo, mituo jud ko kining isyuha, mituo jud ko nga ang Holy Spirit may sunan. The Holy Spirit nilihok yun sa atong mga obispo. Kaya nga naman, sa dihang nagpapirma sila nga ang divine person lagi namatay, ang ilang gigamit, dili God died. Ang ilang gigamit, the expression Christ died. Is it literal or figurative? Wa sila mo gamit og God died. Ang ilang gigamit, Christ died. Pagbasa ni Bishop Bactol may sunan, niingon si Bishop Bactol, Christ has died, risen, will come again. Si Kristo. Nitubag si Bishop Bactol may sunan, it is not figurative, it is literal. Ila na yung gisod. It means bishop. Direktamente ba? It means bishop. It is the divine person who died literally. Nitubag si Bishop Bactol mangigsunan nga wa maghuna-huna direktamente. It is not the divine person who died. It is Jesus. Namatay siya, siyang pagkatao. Klaro kayo, si Kristo, a composite person, pero si Kristo, a divine person, whose nature is simple, sa dihang namatay, wa yun na sa namatay. Only human nature died. Nilihok may isunan, nilihok ang Holy Spirit. Ni anong higayon na. Karon, wa man na nag-upload, wasan mo tugot may isunan nga ang Holy Spirit dili ma-upload. Na-upload siya, na-upload sa debate, apan wa na bantay, apan nakuha sa inyong ubos sa higala may isunan, Brad Steve Bote, kining maong video. It is not the divine person who died. It is Jesus who is a divine, namatay siya sa iyang pagkatao. Mga nabisunan akong ikapaambit karong hapuna, may tungod din atong issue, Brad Sok, yun God died. Salamat kayo, Brad Steve, sa matulunan nun kayo magpaambit ni mo nga gibasa gini mga documents, mga referensya. Ato pa binawon si Brad George to refer. Busok dan salamat nga mayong hapon kanimo, mayong hapon ka natong tanan, ilabi na sa ato ang mga televiewers nga kanunay nga nagsunod nga atong programa ug sa mga online viewers sa FB may paglantaw ka natong tanan. Nga kong greetings diya sa Malbual Cebu sa akong kapikas nga si Lourdes Ferrer Torrefil. Kunya diha sa poblasyon Hitapi Bohol. Akong igagaw nga si Ate Arlene Garcia Cagadas. Nya diha sa Katarman Liluan Cebu, si Brad Romil Sutirol nga kanunay nga nagsunod niya atong programa. Mayang paglantaw ka natong tanan. Ako pa ko tanan busok may tungod ni Judas busok. Diha sa katong adlaw sa Pentecostes ba to katong nagpulong si San Pedro busok sa buhat. Gani nagpili sila nga mapuli sa lugar ni Judas busok nga namatay ba kay kinalan nga 12 gyud ka apostoles. So mo na nga ang napilian nila si Matias. Nya karon basok naaman sa Mateo 19 nya 28 ato sa unahan nga si Judas diha atong higayon na nga ningon si Kristo nga iniglingkod gid ako didto sa harianong trono dito sa langit ba iniglingkod nako didto kamong 12 sad mulingkod didto tupad ka nako subukat gid kay pamahayag nga si Judas langit yun kay ngano si Kristo gid namulong nya di man mamakak nga to Ginoo. 1 Pedro 2:22 wali limbong ubakak nga mugawa sa baba ni Kristo sa to pa si pagsulti niya nga kamundo si mulingkod mo dito kamoy muhop sa napulo og 12 kabanay sa Israel iglingkod niya mulingkod sila dito nya apil si Judas ato nya karon basok naman sa Mateo 24:13 basok nga katong mulahutay sa katapusan mo ray maluwas nya si Judas basok wa man kalahutay basok ako pangutana ani basok dili ka si Matias may nakalingkod to basok kay siya ra bay gipuli basok kay wa man siya kalahutay basok nya ang katong mulahutay mao ra may maluwas na sa Mateo 24:13 paliw ko pagpatinaw basok daghang salamat.
Hangtod karon nga atong simbahang Katoliko way gipadayag nga official statement where Judas goes. So, basta sa langit, basta sa impyerno. Ang uman bingon tuwag yun sa langit kay pagbita ito sa cross, kuhan man to, nakasinggit man to, Ginoo ko, paselo ako. Naman sa Roma 14:10, makasangpit sa ngalan Ginoo, si Ginoo maluwas. Mingon siyang uban, di gito malangit. Kaningon si Jesus katong taong magabudhi kanako, mas may pagwa siya mataw ning kalibutanan. Sumukat kayo na wag ka inato, wag hingpit nga kausaban nga makita aron nga pasayloon siya. Bisan pagibuli niya ang sapi nga gibayan ni sa kang Jesus nga gibaligya, gilabay niya ang kwarta, niya naghinulsol siya naghilak dahil hikog pasad. Sa mo na nga ang simbahan, wa mo sulti nga kini ang tinuod ginagatan ni Judas na langit. Wa sa mingon nga na impyerno. Muna kita, ninguham kitang malangit, siguro gyud ilailahon na to ning mga apostolis yung hay naman to speed road. Subdas diri. Muna nga, tinuray nga. Even the church says nga, the church itself does not say he is in heaven or he is in hell. Di lang mo, deeper than that. Hangtod karon simbahan mo muhatag o certain decision. Ato maminahon si Dennis Bacolod, isa sa mga speakers, tigpaambit sa Catholic Charismatic. Salamat, Badsok. O mayong hapon kaninyong tanan nga nagtanaw karon virtual o sa TV, sa Channel 47. Badsok, ang akong buti ipaklaro unta nga kining usa ka grupo nga ang ilang gipadayag susama sa gipadayag ni ipambit ganiya ni Brad atong ganiya Steve no nga may tungod ani kay karon ay ilang gibarugan kay hangtod karon ilang ginang gibarugan mga kanang nga punto nga ang Ginoo daw sa ilahang pagtuo namatay. Unya makaingon sa kamurag tinuod sakto sila kay naa naman sila yung libro. Unya ang ako lang nga ang libro nga nila is imprimatur ra why ni Hilubstadt. Unya ang ilang libro pod nganong dito man sa Davao nganong di man diri sa Cebu no. Unya di lang kay kanara nag ila pag gipapublish sa atong newsletter sa Archdiocese ang lungsuranon. Di ba maka-create ni og kalibog sa mga Katolikong magtutuo. Nagka-istoryahay mi ni presidente sa CFD si Brother Adam Amper, ako siya gingnan nga kung sa plano na to nini kay kung kayo pa ni di na to waton siguro nga mo silaob kay nagsugod ni gamay na nga kayo sa una spark lang ni pagsugod ani nila ilang palakaw nga pagsugod ani pero karon mura na ni silaob unya di na ni wato waton nga mahimong wildfire kay maglisod din yan paong Badsok. So, manang akong punto nga, bayan aning imprimatur, bayan ining unta na official statement na gyud ang simbahan bayan ini. Kay kung ako silang kaistorya, sila man ang simbahan, dili kita. Palihog, Badsok. Salamat kay dong Dennis Bacolod. Doon ako'y kaplagan nga libro, dugay na kay diyan ako kalimot din to, kasi naghatag na ko. Untitled Dictionary of Canon Law, page 225, by Father Jose Potical, M. CL. Ang tema ini, the imprimatur. Quote,
The permission given by ordinary after containing that the work is free from doctrine, free from doctrinal error rather. It is not implied that those granting the nihil obstat and imprimatur agree with the contents or opinions of the book written. Nya, ang canon law ikutlo niya, canon law number 1917. Sa mabong magkasultis binisaya nga kung ang usa ka obispo mohatag imprimatur, let it be printed. Ang kahulugan na gitugutas pagpatik. Pero kung unsay unod ana nga libruha, not necessarily nga naghatag og imprimatorship nga may sagop siya sa sud ng libruha doon na magani heretical. He is free from accusation because that imprimatur only pagtugot sa pagpatik nga ipatik, pero ang naghatag imprimatur dili siya pasanginlan nga niuyon siya doon ay sayop na libruha. Mao na siya ang imprimatorship. Sa lagtod pagkasulti, kung dawat sila imprimator, wa na magpasabot nga kanang naghatag imprimator nga mo si Bishop Valles, Romulo Valles. Taga Bohol man na, obispo. Siya naghatag imprimator. Pero wa siya ay tulubagon kung doon na maganaisod ang libruha nga sayop. Kaya kanang imprimator, mora magyud, let it be printed. Tugutan na siya nga mapatik. Pero ang naghatag imprimator, wa ko kabasa na, o nakabasa magani ko, dili ko yun sa na libro, pero tugutan talaga na ipatik na siya. Pero yun, mora siya imprimator siya. Ya, ikaduhang punto nga atong tapuson, kato importante gisigutan ni Brother Ling. Nga kung si Jesus nga nagpakamatay sa krus pagluwas kanato, siya tao lamang, dili mapil pagkamatay ang Dios. Ang kalibutan sa daghang mga sala dili mapasaylo. Busa kinahanglan kung namatay ang iyang pagkatao, namatay sa iyang pagka-Dios. Manang punto diya. Atong tubagan na sa Colosas 2:9. The fullness of Godhead of Christ dwells in His body. Ang tibuok kahupnganan sa pagka-Dios ni Kristo nana sa iyang lawas. Muna samtang ipatay iyang lawas, wa mo biya ang iyang pagka-Dios. Pero wa ma-affected sa kamatayon. Nana sa teaching, Catholic Dogma Teachings, page 168. Itsoon ko lang binisiya. Ang in-English niya, nga nag-iyon dito nga, the divinity is unimpaired while He tasted death in the flesh. His divinity unimpaired. Binisiya na, nga kanang iyang pagka-Diyos, wa matatsa, wa maunsa, wa mamatay, ang nisinati is kamatayon mong iyang lawas. Nakaroon, mutubag na ito sa pangutana. Kadtong pagkamatay ni Jesus diya sa krus, nga kung ang iya lang pagkatao, makaltubos pa sa gidaghanon nga mga tao nga matay niya itong una pang panahon, o karon og sumabot pa, makahimo kang iyang katawanon nga kiniya. Indeed, the answer is yes, because of the presence of Godhead of Christ that did not die, which is in the body of Christ. So sometimes they lansang sa Kristo sakit, the presence of Godhead being God was there, but not affected, non-impaired. Sa ito pa nang impaired, non-affected, wa mamatay ang pagka-Diyos. Sa Catechism, yan lang o Catechism, the Council of Trent, Catechism Council of Trent, page 52. Sa in English na yung Christ divine person, we must observe that you should know that divine person something too that we should know. Ngayon din, what is it? The first is, naan iyang kahimtang sa pagkadili mamatay. Iyang pagka-Diyos. Naan iyang kahimtang sa mamatay, siya ng pagkatao. So, kaya pasiuna, gina, sa ito pa, kung lahuson na ni magbasa ito, pages 56 to 57, kanang nag-una nga 52, muna danag ba, igbasa na ito anong uban nga gipahayag. Ayaw yung kalimti, nga kanang Isu Kristo ang atong gituan, doon ay duha kakahimtang ang ngayon hibawan.
naikahimtang niyang mamatay, yan ang pagkatao. Naikahimtang di mamatay mo niya ang pagka-Diyos. Muna nga, sa page 56 ko dito, we should know that Christ is a divine person. He has two natures. So therefore, what is done in his human nature are all attributed to his divine person. Thus, manana, kung ang iyang pagkatao gigutom, kapuyan, i-attribute, ipahamtang na siya divine person. Kung siya nagmilagro, siyang pagkamao, ipahamtang na siyang pagka-divine person. Kung siya gisakit o namatay, ipahamtang na siyang divine person. But do not forget sa page 36 sa dugma, that divine person is a being which has no beginning and no end. Ang amahan, eternal, why kamatayo? Why katapusan? Why sinugdanan? Ang anak, si Jesus, wa say sinugdanan, why katapusan? Dili mamatay. So, mo na, kanang divine person, bisag pamtangan, pinagbisag unsa, parehag pangpang mga dako kayo, bisag pahamtangan pa naglapok, bisag unsang napuka, ikapak sa sunod nga baod, hawas na siya, wag ibuling maghabilin sa dakong pangpang. Ngunit bisag unsa ipahamtang sa iyang pag-divine person, iya bang kagutom, iyang kasakit, ipahamtang na. Iya bang milagro, ipahamtang na. Pero kanang iyang divine person, nagpabilin nga wa maunsa. Mao nang ipahibaw sa page 52 of Catechism of the Council of Trent. Iya kanang 56 o 57, magaida na kanang basa nimo. So mao na nga reading, studying, and listening, and humbling ourselves, we can find the truth of God. Ang truth of God, nasa Biblia. Masipong. Nasa Biblia. 1 Timoteo 1:17. Ikaw Diyos mong hari. Ikaw Diyos nag-amuma kanamo. Ikaw Diyos Espiritu. Ikaw Diyos dili mamatay. Timan nila pag kayo nga Diyos di mamatay. Pero iyang pagkatao namatay na ba itong kuan ba karang electrician ba? Uy, nasunog ang balay ni Pluto. Katuta. Nasunog ang kuryente. Yang gitagak, ingaw na siya. Masanong? Nasunog ang kuryente. Dong di na masunog ang kuryente. Ang alambre mo nasunog. Pero ang kuryente na sa suod sa alambre, dili na masunog kay kuryente na. Parehan na nga, mingutok ang Diyos namatay. Ang iyan ang pagkatao mo namatay. Dili ang pagka-Diyos. Muna, ibasa na ni ganina, ni Steve, kung nana sa gisulti sa ni Father Bishop Lowy Labore. Christ is divine person and man. Because we can see also that God died. But it was only his human nature that died. Sumpayan gina nila na. Muna nga sa ito papakaroon, siya yung mga pag-ampo, dito ko niya kanunay, sa atong Ginoong Diyos, nga si Kristo, nga tinuod nga Diyos, o tinuod nga tao. Sumpayan niya, the perfect God and the perfect man in Christ. Sa labuton kaya kanang perfect God, mao nang tinuod mo ginang Diyos, ug di na mamatay. Ang mamatay niya ang yan pagkatao. Salamat kayo. Ang Diyos magapanalangin nato tagbo tatapon. Ato gyapon nagsigutan pero ang ato gyung tamdanan diya sa atong mga pangatarungan ang pulong sa Diyos. Kaya na sa Biblia, ang Diyos dili mamatay. Ang tao ra mo'y mamatay. At sa Biblia, na 1 Pedro 3:18, ingo San Pedro, si Kristo namatay siyang tawhanong kinaiya, pero buhi sa Espiritu. Hain man niyang Espiritu. Yan to sa bilangguan sa mga wa mamatay. O unsa man ang wa mamatay. Ang iyang pagka-Espiritu. Namas Biblia, Christ is Lord and Christ is Spirit. And the Spirit cannot die. Namas Biblia. Na Juan 4:24. Ang Diyos Espiritu. Kaalam 12, versikulo 1. Ang Espiritu sa Diyos dili mamatay. O klaro na. Muna na sa Biblia, nas balang kasulatan, dili kay na sa mukon nga itong utok. Bisag usaon pa niya na nagpabili ng kamatuoran sa Diyos. Salamat. Salamat ni Brad John Porca, ni Brad atong Master of Bible Contradiction, si Rudy Racasa, Brad Aling Bacarso, Brad George Torripel, Dennis Bacolod, o kining atong amigo sa nga Brad Steve
the international propagator of apologetics. Salamat! Tagbo ta po ni atong tulumanon ang atong katinawan sa pagtuong Katoliko sa Cebu Catholic Television Network. Live. Pero i-represent ni Dong atong programa. Salamat kayo.